Hello po sa lahat po ng mga Katden fans, sa lahat po ng mga nagmamahal kay Kathryn and Alden Richards. Aba, totoo nga ba ang mga bali-balita na itong si Mr. Alden Richards ay niregaluhan di umano ng isang 1.3 million na ring si Miss Kathryn? Yun ay aalamin natin maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko pong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong laging panonood at palagi ang pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. At ngayong araw, bago tayo magpatuloy, ay meron po tayong tinatawag na comment of the day, na kung saan tayo po ay magbabasa ng ilang mga komento ninyo sa comment section at magre-react tayo kung kaya natin mag-react, diba? Why not? At kung kaya natin magkomento, why not? Yun po yung ating pong magiging gagawin po ngayon. So, unahin po natin ang komento mula kay Miss Renato Husayan. Sabi niya, Miss Dareds, meron ako nabasa online, meron daw proposal si Alden sa Star Cinema. At nabasa ko din na medyo naghahanap din si Miss Olivia Lamasan ng isa pang bagong direktor na makakakulab para sa movie project na Elena 1944. Maganda nga kung si Alden na makonsider na makakulab ni Miss Olivia sa ABS-CBN Star Cinema side. Pwede rin ng company ni Alden ng Myriad Entertainment ang makakulab. Panalo dito, both companies sa ganitong collaboration. Aba, kung titignan po natin, magandang idea po yan, diba? Yun talaga yung parang magiging biggest break to kasi Olivia Lamasan is Miss Olivia Lamasan. Napakagaling na director po niyan at marami na rin mga naipanalong movie yan. Marami na rin naging talagang pumatok sa takilya na movie. So kung makakakolab yan ni Mr. Alden Richards sa movie ni Miss Kathryn na Elena, why not? 'Di ba? Magagamit niya po yung mga stunts na ginamit po ng Pulang Araw. Kasi parang kung hindi ako nagkakamali, yung ito pong Elena na to is medyo mabigat yung character na gagampanan ni Miss Kathryn dito eh. Parang magiging isa siyang, alam nyo na, comfort women. Ganun po yung tawag sa term dati. Pero alam natin kung ano po yung ibig sabihin nito. So, ito po yung nangyari sa Japanese or Spanish era, kung di ako nagkakamali. And, bali, maganda rin yung storya niya, pero maraming mga Kathryn fans sa parang hindi nila gusto na maging ganun agad daw yung character ni Miss Kathryn. Parang hindi raw bagay sa pagkatao ni Kathryn. So, isa pang comment, sabi ni Miss Raquel Versosa, iba talaga kasi si Alden. Yung negative people na nag-comment sa movie niya, ginawa lang niyang pampositibo ang comment para susunod na movie niya, alam niya na ang magiging atake sa pagdidirect. Sabi niya, go Alden. O, diba? Totoo naman. Lahat po ng mga negative criticism is ginawa niya yon, tinake niya yon as constructive criticism. Katulad ng lagi kong sinasabi, mas maganda na hindi puro positive yung feedbacks, kailangan may negative para sa susunod pagbubutihin mo. Tapos sabi niya, tinitake down notes niya rin yung mga negative para sa susunod hindi niya na ulit gagawin yun, diba? Sabi pa ni Miss, ito pa si Miss Juana Niano, sabi niya, dahil sa kalasingan sa kayamanan at kasikatan, yan ang totoong humahadlang sa totoong kaligayahan ng isang tao. Gigising sila isang araw na 45 or 50 na palang edad nila ni Kat at Alden, pero wala pa rin silang asawa. Sana hindi dumating araw na yan sa buhay nila. Ayan, so ito yung kanyang komento. Parang nagmamadali na si Ma'am Shi na mag-asawa na si Juna Niano. Parang nagmamadali na siya na mag-settle daw na si Alden tsaka si Kathryn. Kung ayaw pa nila, wag natin silang pilitin, 'di ba? Kasi syempre at the end of the day, sila pa rin magde-decide niyan, di naman tayo. Kaya maging happy na lang tayo for kung ano po yung gusto nilang gawin sa buhay nila, no? So anyways, eto na kasi habang nag-scroll po ako sa Facebook, meron pong dumaan na post. Ilalagay ko po sa screen. Ito po ay galing sa post ni Newgen. Alam niyo po, napapanood ko po kasi yung mga vlog ni Newgen at alam ko po na marami po sa mga post niya is fabricated lang. Kumbaga parang gumawa lang siya ng storya, gano'n. Hindi naman sinisiraan siya. Kasi ako po, marami nagagalit sa akin, lalo na kapag
Kunyari, nagsasabi tayo ng totoo, 'di ba? Si ayaw ng tao na parang kinokontra mo sila dun sa gusto nila eh. Ayaw ng mga nanonood na pag hindi nila gusto yung mga sinasabi mo, pag hindi nila hindi gusto sa panlasa yung sinasabi mo, kahit yun ang totoo, magagalit sila sa iyo. So, ang nangyayari ngayon dahil ito mga vlogger na to for the views, gusto nila magkaroon ng makot na maraming views, gumagawa sila ng mga storya, which is mali, 'di ba? Hayaan ba natin na na puro kasinungalingan yung malalaman natin, 'di ba? Sabi po niya dito, grabe, napakamahal ng binigay na Cartier ring ni Alden kay Catherine. 1.2 million na halaga ng singsing at balita pa natin ay lumuhod raw si Alden. Tinanong na kaya nito ni Catherine, "You will be my girlfriend?" Ayan, tapos may photos po dito ng picture ni Alden tsaka ni Catherine, tas meron pong nakalagay or nakapost na diamond ring, which is bagay na minsan pag-iisipan mo, totoo bang nangyari to? Kasi recently wala naman po tayo nakikita na parang magkasama sila. May mga nagsasabi na hinahide daw nila yung yung kanilang pagkikita. Ang sa akin lang naman, bakit kailangan nilang i-hide? Anong dapat nilang itago? Alam din naman ng tao na magkaibigan silang dalawa, 'di ba? And then syempre, ang dami nang lumalabas na mga bali-balita. And hindi ko po kini-question si Mr. Alden Richards kung kaya niya bang bigyan ng 1.2 million ring si Catherine. Dahil kayang-kaya ni Alden yan. Alam natin kung gaano kalaki at kung gaano kayaman ng isang Alden Richards para po kayanin, kahit gaano ka-millions yan. Kaya niya yan, 'di ba? Nalugi nga siya ng 100 milyon eh. So, ibig sabihin, mas marami pa siyang pera doon. So, napakaliit lang na halaga ng 1.2 million kung tutuusin para kay Alden, para regaluhan si Catherine. Pero yung factual, doon tayo sa totoo, guys. Huwag tayong magpadala sa mga ganitong klase ng balita kasi sa ngayon is talagang base po sa mga source, wala pa naman talagang nakikita or wala pang napapabalita na talagang nakikita na po sila. Kahit nga po nung birthday ni Alde, nung birthday ni Catherine, 'di ba? Wala naman eh. Wala naman pong mga pangyayaring ganun eh. Dati po talagang alam ko nung nasabi nga na naliligawan na ni Alden si Catherine, tapos all of a sudden biglang nawala. Alam na natin na that's for the clout lang talaga. That is for the lang, para lang talaga sa promotion ng kanilang movie, 'di ba? So, pero syempre, umaasa pa rin talaga tayo na kung meron man tayong pagkakataon na pumili, kung sino yung gusto nating makasama ni Catherine Bernardo for the rest of her life, ay walang iba yun kundi si Miss Catherine Bernardo. Alam kong very very bagay na bagay silang dalawa, parehas silang mabait, parehas maganda yung credibility nila, parehas silang matulungin, 'di ba? Kumbaga sa character-wise, is talagang makikita mo na maganda yung kanilang upbringing, yung pagpapalaki sa kanila ng mga magulang nila. Kaya naman ito pong mga ganitong fabricated stories, huwag tayo masyadong magpapapaniwala. That's really a fake news. So hinahatid ko sa inyo yan para huwag tayo masyadong yung parang tayo, very gullible tayo sa paniniwala dun sa balita na yun. And then may mga nag-comment nga ini-screen record ko, ipapakita ko dyan sa screen, ang dami comment, sabi niya, sana ang tanong ni King Alden, Queen Catherine, sabi niya, AI yan, mga uto-uto, grabe, mahal nung binigay, tagal na yan, yung pinakita ng content, sige, pakasal na kayo, sana magkatotoo yan, sana hindi na lang tayo biguin ng mga fans sila, magkatotoo sila, ayan yung mga comments, pero may mga nag-comment din na parang hindi nga sila naniniwala dun sa balitang yun. So, yun po yung fact doon, hindi po totoo na may ganyan. So, kayo po, anong niyang saloobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV and Dar Eds Channel. God bless everyone!